Settings, audio. Ayun. Yan. Okay, good afternoon mga kakambing. Ako si TP, ang DH ng mga DH, the Future Unicorn. And kasama ko ngayon si, kilala nyo na to eh. Ilocos Norte, 1st District Congressional Candidate, Ferdinand Alexander Sandro Marcos. Ayan, kompleto yan. Kumusta naman ang buhay-buhay? Okay naman. Mag-say hi ka sa mga televiewers. Hello sa lahat ng mga nanonood. I hope you're having a good Holy Week. Thank you, TP, for having me. Ngayon lang kami naka-face-to-face, kaya medyo masaya ako. So, kumusta naman ang buhay-buhay mo lately? Okay naman. Ngayong Holy Week, nakapaghinga na ako. Mukhang well-rested na nga. Nakapagpahinga. Huh? Nakapagpahinga. Yes, yes. In fairness, nagpa-practice kasi siya ng Ilocano, hindi Tagalog, no? Anyway, I was able to rest kaya hindi gaanong halata yung eye bags. Yeah. But yeah, okay naman yung kampanya, ready to get back into it. Alam mo naman, medyo mainit ang aking laban, medyo mabigat. Kaya tinatanggal yung tarp ko, pero okay lang. Tinatanggal? Oo. May mga tao nakamotorsiklo, umiikot sila sa gabi. At talaga? Yeah. Ano ginagawa nyo? Wala lang. Kabit na lang ulit. Oo. Ang gastos nun. Oo. At saka may mga dalagita din na pumupunta at kinukuha nila. Meron ngang ganon, yung mga alam mo, parang kay Basti. Yung kay Basti, diba? Din yun? Chong. Baka ikaw yung culprit. I can either confirm or deny because we're a national TV. Char. Hindi, ganito. So far, kumusta naman yung naging reception sa'yo ng mga taga 1st District of Ilocos Norte? Maganda. Natutuwa talaga ako. Malaki naman yung diferensya nung nagsimula ako. Nung umiikot ako bilang economic consultant. I think early 2021, mga Jan po yun. Kumpara sa ngayon, ibang-iba na. I guess, ganun talaga. Medyo nag-warm up na yung mga tao. Nagpapakilala ka sa tao eh. So, maganda. Andyan naman yung momentum. So, hopefully, tuloy-tuloy na. Ba't mo naisipan mag-scooter? Nakakapagod eh. Alam nyo, na-weirdo kasi nag-i-scooter siya doon. Ano ba di ba kasi nabalita ko sa araw, nadapa siya. Parang gano'n. Nadapa ka. Oo, nadapa ako. Kumusta naman? Okay naman. Actually, alam mo, hindi ako yung unang nag-scooter. May mga tao sa slate namin na nung nakita ko, sabi ko, okay yun. Mas less na lakad din, no? Well, hindi lang yan. May mga tao din na nakamotor kasi malawak yung mga barangay namin. We have 285 barangays. In the first district. Oh. So, sometimes kapag nag-house-to-house kami, laki pala. Yung isang bahay, 50 meters. Tapos yung susunod na bahay, 50 meters. So, mahirap lakaran yan. Oo nga. So, instead of motor, sinabi ko, magkuha na lang ako ng electric scooter. Generally, feeling mo okay naman na? Gumaganda-ganda na yung chance? I don't wanna say anything. Okay. Baka magiging malas pa ako. Knock on wood na bakal. Bakal po itong table namin. Anyhow, eto na. Wood ba ito? Ayun. Di lang, mabilis lang po na random question kasi alam ko naman marami sa inyo mga Sandronatics na... Yun ba ang tawag sa kanila? Merong Sandronatics, may family, ganun. Ferdinand Alexander Araneta Marcos, family. Ang yan kakaambing. So anyway, So ito ulitin, live na question na to. After 2 months na since last ko tinanong sa'yo yon, so single ka pa raw ba? Yes. Ayan guys, categorical na single na. Wala na yung pautot na no, I have a jowa, 1st District of Ilocos. Anyway, ayan, single daw. Well known na yan, kaya hindi ko na sinabi. In love sa 1st District. Politiko nga to. Anyway, so, ito. Alam naman natin si BBM, your dad, medyo maganda yung performance. And there's a pretty good chance na, things are going to your plan as far as the presidency. Hopefully. What can the 1st District of Ilocos Norte look forward to? Kasi feeling nila, anak ka ng presidente kung sakali, knock on wood. Paano mo there's a pretty good chance you're gonna be part of the first family. Tapos at the same time, you're gonna be a congressman in Ilocos Norte. There's also a good chance. How will you be able to juggle that? Yung mabibigyan mo pa rin atensyon yung mga taga First District Ilocos Norte,
and not be too preoccupied with your national duties de facto? My duty as a public servant comes first and foremost, and that's the public that I am serving, which is my constituency. That's the first district. I think sa tingin ko naman, alam naman ng tao na asikasuhin ko talaga yung unang distrito. Even God willing, kung mananalo yung tatay ko, alam naman ng tatay ko, sinabihan naman niya sa akin, siya mismong nagsabi. Huwag mo kipahiya. Hindi, first time na may Marcos tumatakbo sa first district, kaya wag mo silang pabayaan. Yan yung sabi ng tatay. Ano, nag-congressman ba siya? Saan siya? Batak? Second district ang Batak. Batak. Kaso lang yung bahay namin, kung saan ako lumaki, after he became congressman, ay nasa Lawag, which is in the first district. Lawag ba yun o Paway? Lawag. Lawag ba yun? Lawag. Edge ng Lawag. Yes, Kalayab. Kalayab. Yung pangalan ng barangay namin. Oh yeah, tama. So that's first district. First district, yeah. So historically, wala pang Marcos na tumatakbo sa first district? No. Oh, interesting. Kasi ako lang yung unang Marcos na lumaki sa Lawag. Ako at yung kapatid. And the other two. Yeah. Doon ako mismo nag-aral, doon talaga ako lumaki. Kaya sabi ng tatay ko, kung tatakbo ka, do it in the first district kasi doon ka talaga lumaki. Tagarong ka eh. Oo. Mm-hmm. Oo nga. Ito. Kunwari, sumamba ka na manalo. Anong una mong magagawin bilang congressman ng first district? I think, aside from yung legislative agenda, alam naman natin sa legislative, ang pinakamahalaga, pinaka-importante ay yung budget. That's really the bread and butter of the House, is passing the national budget. Sa aking pananaw, I think the first thing that needs to be done is tapusin lahat ng mga proyekto na hindi pa natapos. Sa totoo lang, nung umiikot ako, ang daming, nakakalungkot na nga eh. It's 2022. Alam mo yung hindi ko to sinasabi kasi I'm not one to, hindi ako bumabato ng issue. But, alright, alam mo yung nalaman ko na ginagawa ng katunggali ko? Di ba may covered court sa barangay? Alright. Depending sa presyento na boto na kinuha mo sa nakaraan na halalan, so let's say 60%, 60% lang ang tatapusin yung covered court mo. Kung 40% ang boto mo sa barangay na yan, 40% ang covered court. So, nung nalaman ko yan, sinabi ko, it's 2022 ang pinag-uusapan is covered court sa barangay. Alam mo naman, pitik lang yan sa budget ng Kong. So, yan ang unang pinangako ko. So, parang pinagdamot pa. I said, ibang usapan na yan and nakakahiya naman sa tao na yan ang ginagawa. So, hopefully, kung bigyan ako ng pagkakataon, finish all of that first. Everything na hindi tinapos. Everything na hindi tinapos, kailangan natin tapusin. I also think, nakita ko, I think there should be a bill passed, not just locally but nationally, na palitan na yung barangay honorarium structure sa mga barangay officials. Ngayon, paano ba ngayon? Well, walang sahod, honorarium lang, which means percentage of the barangay earnings, if I'm not mistaken. But, yung percentage ng kinukuha nila, na kinikita nila, for now is too low. Lalo na may pandemya. Yung honorarium nila hindi nagbago, pero yung working hours nila nagbago. Naging mas matagal, naging mas mahirap, pareho pa rin yung kita nila. That's a little unfair to me. Dapat they can earn a bit of a living. Yeah, tama. So, barangay honorarium. So, ngayon ba, kasi alam mo, Sandro, minsan may mga kasi alam nila, familiar naman ako sa Ilocos Norte. And then there's this chismis back then na Ilocos Norte daw is one of the poorest daw. Di ba alam mo yun? Yung sinabi nila? Yeah. One of the poorest daw ang Ilocos Norte. And I was like, puro ba yung wala ako nakikita lubak yung daan tas walang squatter? But ikaw, ano reaction mo doon? I think ito yung tinatawag mong mentality ng Imperial Manila. Kapag ikaw ay magsasaka, kapag ikaw ay agriculturally based or focused, automatic na mahirap ang probinsya mo. Just because our province is focused on the agricultural industry, karamihan sa mga tao magsasaka, hindi naman ibig sabihin mahirap ang buhay mo. Pumunta kayo sa Ilocos, tanungin mo ang tao kung mahirap ang buhay nila. Sasabihin naman nila hindi. Hindi nga. Diba, no? I mean, may mahirap pa din. We cannot discount that. But yung to say na ang hirap ng lugar in general, it's a tad too much. No. Well, ngayon, sa palagay... Ang dami naming scholars, ang dami naming benepisyo. I mean, it's in my opinion, of course, I'm gonna say it's a well-run province, pero ganoon naman talaga eh. So, sabi mo, ang first mo na gagawin, dalawa na yung sinabi mo. First, itatapusin mo yung mga hindi natapos na projects, yung mga underfunded na projects. Number two is, yung
bibigay ng parang stable na income for ang barangay of workers. Ngayon, sa palagi mo, ano yung bukod, yung dalawa ni medyo obvious yun eh, pero yung in general, sa palagi mo, sa first district na Ilocos Norte, ano yung kailangan pagtuunan ng pansin ngayon doon? Lalo na katatapos lang ng, well, ongoing pa rin, pero medyo naglalaylaw na yung pandemya. Anong kailangan? Ano yung mga kailangan na programs doon, or as a congressman, ano pa yung mga kailangan? Ano yung kinukwento nila sa'yo? For me, yung pinaplano namin ni Gov ngayon is the transition from an agriculturally focused economy to a secondary one. So, imbes na nagtatanim lang, nag-harvest, kailangan magtayo na tayo ng mga agribusinesses. Because that's the only way you can move up the value chain. Value added na. Yes, value added. So, mas malaki ang kita mo. So, imbes na nagtatanim ka ng garlic, yan lang binebenta mo, kailangan garlic chips o garlic powder. Garlic powder, may value added na siya. In order to do that, marami talagang kailangan gawin. Especially because alam naman natin yung mentality ng mga magsasaka kung saan tayo komportable. That's why may focus sa palay, kahit bumabagsak ang presyo. Kahit hindi terno yung lupa sa palay. It's an emotional attachment eh. So dun kami nagpaplano kung paano natin pwedeng gawin ang transition na yan. The other one is the modernization of the agricultural industry. Karamihan sa mga tao, still it's physical labor. An economy's output can only go as far as how much it can produce. And agriculturally, let's say, kung ang oras mo is spent producing, let's say, 10 crops or 10 units of rice, kung kukuha ka ng makina and you modernize and you say, I can now produce 15 in half the time, that means you have half the time to do something else. Yes. Now, looking at that from a macro perspective, if you have a workforce that's already meeting the target na, let's say, 15 units of rice per month, ibig sabihin, mababawas yung workforce kung saan kailangan magtanim ng palay. So there is an available percentage of workforce na makapag-diversify to agribusiness, to tertiary, the service sector. It's what Arthur Lewis called the two-tier economy. Friend mo siya? No, he's an economist. He's an economist. Malay ko ba naman kung si Arthur, parang nung isang araw kasi kinuwento sa akin ni BBM yung si Shakespeare. A book that came out in 1954. So no, hindi ko na siya. Hindi po sila close, hindi sila textmate ni Arthur Lewis. Wala pa atang messenger nun. wala pa. So sabi mo, try mo i-diversify yung Ilocos economy. Sa palagay mo, yung sa, kasi syempre, I don't think diversify is the right word. I think build upon. Hindi ko alam, ano yung pinagkaiba nun? To diversify is to say, okay, ako magtatanim ng palay. Instead, magtatanim ako nito. You build upon the rice that you have. You build upon the value chain that you have. Kung saan, it's called comparative advantage. Kung saan tayo magaling, kung saan tayo makafocus, just build up on that value chain. So instead of rice, let's say rice cakes, rice products, pero rice pa rin. Gets? Sorry naman, hindi ko alam yun eh. Okay, so ganito. Siyempre, hindi naman ikaw unang congressman dyan. May naging congressman na dati. How will it be different this time? Kasi, I think, yung naupo doon, parang pare-pareho lang these past several terms, diba? And you're gonna be the first Marcos in the first district. Hopefully, the first. Knock on wooden na bakal. Ito, wood. Ito pala wood. Ayan. Wood so, Ratan. Pwede na yun, yung gano'n na rin yun. So, ano yung maasahan nila na pagkakaiba sa kind of leadership na sa congressman nila? Well, kumpara sa last one. I think it will be a more consultative brand of leadership. I think it will be more focused on the ground. Sa totoo lang yung chinichismis ng aking katunggali na mahirap daw akong lapitan. Yan ang sinasabi niya kasi Marcos mahirap lapitan, whatever. Yan yung ano nila, yung spiel. Yeah, but that's why yan yung spiel nila. Na Marcos mahirap lapitan. Pero nakikita naman ng tao na hindi yan totoo kapag nakikita kami eh. So I think it will be a more consultative. Hindi po totoo, hindi mahirap lapitan to. Alas 2 nga na madaling araw, tinatext ko to eh. Minsan nga po, kita na live, siya pa nagpapadala sa akin ng kalokohan na joke, tapos nawawala ako sa ritmo. Okay, tuloy mo lang. So, but I think it will be more, it'll be more consultative. It will be more progressive. And it will be geared towards
the betterment of our province rather than the political capital that one should accumulate to stay in the position that they're in, which is what I have noticed has been the trend in the first district in the last few years. When you said more consultative, paliwanag lang natin sa karaniwang tao, what do you mean by that? If I'm a regular man on the street, medyo highfalutin for me ang consultative. So what can I look forward to? Well, maraming, how do I explain it? Consultative in the sense that mararamdaman mo talaga ang pulso ng tao, tatanungin mo sa kanila anong kailangan, anong pwedeng gawin. Maganda siguro kung sakaling manalo kayong random house visit lang. Makichika ka lang, kumusta buhay nyo? Yung ganun ba? Maganda. Yeah. Di ba? Para relatable. Oo, kasi ako kasi galing ako sa mahirap. Ang problema namin sa mga officials, even local government, we don't know how to approach them. Especially, yung mga pang-araw-araw lang na mga problema namin, hindi na namin ilalapit yun, di ba? Pero yung mga life-threatening na yung mga ganong levels na gusto namin, ayusin namin yung sistema ng kooperatiba here and we need the help of, we don't know how to approach them. So, magkakaroon ba ng, maganda sana maglagay ka nung... yung cooperatives, that should be, kailangan ayusin yan nationally. Lalo na sa agriculture, tignan mo lang yung Well, technically, you might be a national official. Well, quasi-national. Pero, alam mo yun, may foot in the door ka na doon. Tignan mo lang yung nangyari sa China once they fixed the cooperatives. Doon sila Yeah, kasi ngayon, alam mo, ang nangyayari sa mga cooperatives, minsan sipsipan. Yes, palakasan. They're not even, sorry po mga friends ko sa CDA, sa Cooperative Development Authority. Minsan kasi, meron mga nag-a-apply na legit na applications, pero dahil may makakakompete sila na friend na cooperative, hindi i-approve. Eh, ang problema, yung people na yon, gusto nila reforms diba? That's why they built their own association. But anyhow, ito, isa sa mga pinakamalaking problema ngayon, dapat usapan nila natin rice, diba? Yung rice tarification. As in, high blood na yung mga magsasaka because we are being flooded by super cheap rice from French Indochina. Kasi nga, mura tubig dun mahal ang patubig dito sa atin. Alam mo, Ose, yung napansin ko, aside from bumabagsak ang presyo, sa aking pag-iikot nakita ko, ay bumabawas din ang sahod, ang kita ng mga magsasaka because of the middlemen. Yes. Napakalaki yung commission nila, bumabagsak ng presyo, pareho pa rin yung commission. So, what Gov and I are looking at now, maybe it can be implemented nationally, who knows, but similar to what China did, parang bagsakan na lang. So instead na pumunta ka sa middleman na kukuha, may bagsakan na lang na central. May bagsakan na lang na central, yung gobyerno na lang ang bahala sa pagbebenta ng palay, walang commission. So lahat ng kita pupunta sa farmer. Kasi I don't know if you're already aware. And then you know what you do, yes. Yung administrator ng bagsakan or said bagsakan permit, you just get the best middleman kasi doon naman sila marunong magbenta. At least meron pa silang may government backing, yes. So takot yung middleman na magloko. Yes. Okay. Tapos ngayon ito, isa nga rin sa problema at least sa national level. Ito gusto ko lang malaman yung mga stance mo on the following issues. Pag sabi mo wala kang stance, magiging bigat na usapan na naman to. Hindi ko kayo masagot, hindi pass. No, of course not. Okay, first, medical marijuana. What, favor or against? I think in favor, so long as there's actually a medical reason to justify it. Narinig yun. Actually, ako game ako dun Kasi kahit yung mga iba kong doktor na friends. Actually, pati si PRRD, sabi niya game siya, di ba? Oo nga Ano lang yan Feeling ko, big pharma. I think, actually, nung nagtatrabaho ko sa Kongreso, there were 3 bills filed. Already. Usog ka konti dito, nawawala ka na sa frame. Usog ka konti. Ayan, okay na. Tuloy mo. Tapos, nung nasa Kongreso ko, there were 3 bills filed already. It never really became a legislative priority. It actually passed under the GMA speakership. Pero walang counterpart law sa Senate. So game ka doon. Yeah. All right, next issue, divorce. So, the issue of divorce for me, personally, my personal opinion, yes, I'm for it. I can see why, given kung saan tayo in the Philippines, it is a very touchy issue. Further than that, civil unions afford you the same rights, di ba? Patas lahat. They give you the same rights that are given to any non-LGBT couple. Hindi.
Divorce for straight people. Yes, I understand that. Okay, Wait lang. Civil unions afford you... not same-sex marriage. Hindi naman yung tanong. Sabi ko nga mali yung sagot mo eh. Hindi, ang tinatanong ko, mamaya yung domestic partnerships and civil unions. Ang tanong ko ngayon, divorce for, yung regular divorce. Yes, yung upgrade from just annulment to may divorce. Yes, but it should be made extremely difficult. Paano, how extremely? Sorry, medyo wala po itong qualification mag-talk about divorce kasi hindi pa naman siya kinakasal. Sa totoo lang, I'm not too well versed on the process of divorce, so I can't tell you for sure. But I think naman na given where we are in society, given where we are in the modern world, it's 2022, divorce should be an option, but I don't think it should be as easily accessible as it is in the US or the UK or in some places in Europe. Okay, bad news, good news. The bad news is he is not yet qualified, because he lacks personal experience pagdating sa marriage. And the good news for most of you is that he lacks personal experience sa marriage. All right, so okay. Loko-loko ka talaga. I know. Kaya nga ako 2 million followers eh. Congratulations, by the way. Thank you. Tapos, ito na, yung susunod. Civil unions, domestic partnerships para same-sex marriage. Now that I got ahead of myself because usually after divorce, it's same-sex marriage. But, alam mo, marriage as an institution was brought about by the church. It is an institution. It is a process of the church by the church. Now, if you want to really be an advocate of the separation of church and state, then the state should have no right to say that whether they marry same-sex marriage is allowed. It should be the church because it is an institution brought about by the church. Now, same-sex unions, civil unions, is different to same-sex marriage. Yes. But it affords you the same rights as an individual of the state that a marriage would give you. Actually, stance ko nga lang, guys, if you want the label, it's yours. If you want the label. Now, moving forward from that, kung sinabi ni ng Pope, who am I to judge? He is the head of the Catholic Church. What more can you say than that? But I'm just saying sa mga more extreme viewpoints, if you want to talk about separation of church and state, then marriage is with the church, not the state. All right, may tanong dito, phone in question. Text in question na pinapanood ko kayo eh. May tanong dito, total naman daw na pag-usap. Ito po ay tanong ni Justine Abeharon. Girl to, Justine Abeharon. Okay, we are on the topic of marriage. So, can you marry me, Sans? Ha 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 ha. How do you handle those? Kasi napanood ko yung video mo na may nagtanong sa'yo. Parang, Sandro, ano ba yung mga plano mo sa future natin? Yung nag-viral, Chong. Hindi. Kung manalo ka, ano yung plano mo sa future natin? Oh, yun. Ano? What was in your head? I was like, awkward. Wala, I walked away na lang. Nag-walk, pero siya parang, so how do you handle? Kasi pag halimbawa, I bet if you go outside and you're recognized, may mob eh. So ano yun? Well, it goes both ways. Miss Congenia, may namabo rin sila. Huh? It goes both ways. No, may mga picture tapos may mga may ganon. Yeah. In fairness sa akin, wala nang gaganon. Hindi naman din ako matinee idol, so hindi rin. So anyway, ang point, nakakatuwa lang kasi sabihin ko na, magaan lang naman doon, sabihin ko, check ako. Minsan na-awkwardan siya pag binamab. Tapos sinasabi ko sa kanya, oy Sandro, ayusin mga buhay mo. Ang dami kayo mga politiko magpapakamatay para imab sila, di ba? Pasalamat ka lang, okay lang yun. At saka in 10 years, wala na siguro yan. Basta please, yung mga hindi taga first district, wag nyo muna kunin yung tarps ko, please. Oo. Pwede kayong pumunta, May 10, kunin nyo ng lahat. Pero sa ngayon, please, wag nyo muna kunin yung mga tarps ko. May dahilan kung bakit nandun ang mga tarps. Hindi ba pwedeng kunin nila yung tarp, pero isabit nila sa gate nila? Kung hindi sila taga first district, wala namang botante na boboto sa akin sa lugar nila. Oo nga pala, yung mga taga second district dyan, huwag kayong magmaasim, tsaka nyo na kunin. Mabilis bang mag-fade yung mga tarps? Hindi naman.
Nag-fade agad? Sa napansin ko, hindi naman. Hindi naman nabilis mag-fade. So sa May 10 na lang. Ano na lang? 3 weeks na tiis na lang. Oh my God. I know. Oh no. Ayun na, crunch time na. So kailan ka babalik ng Ilocos Norte? Well, nandito ako. Anniversary kasi ng parents ko bukas. So kailangan magkasama kami. And then, diretso na, balik na sa Ilocos. Tomorrow night. Yeah. And then house to house, 6 a.m., Monday morning. O nga pala, tinanong ko nga pala si BBM kanina kung pupunta rin sa Baguio event. Bawal pa daw silang lumitaw. Parang gano'n, may rules sa Comelec. It's actually Thursday, Friday, 14-15. But out of respect for Holy Week as a whole, hindi ka talaga nangangampanya. Parang hayaan mo lang na family time na lang. Tama. Yeah, ako naman naiintindihan ko din, guys. Kaya pasensya na po kung lalo na sa Ilocos, kung pumupunta ka sa bahay nila, nangangampanya ka, nanggagalit yan sa'yo. Yeah. Talaga? Yes. Ba't si Vinny kinuwento sa akin? No, kapag nakapasok pa doon siya sa loob. Kaya Thursday, Friday, Saturday. Any week? No. Of Holy Week. Holy Week. Talaga magagalit sila. Nagagalit sila sa'yo. Kahit ako naman magagalit din ako eh. May tumawag nga sa akin, gabi kayo kagabi. Nakakainis eh. So anyways, babalik ka na bukas, start na uli ng campaign. Yeah. Meron pa bang mga barangay doon na hindi mo na bibisita? Yes. There's a handful. Anong mga towns at least? Kasi di ko alam yung pangalan ng barangay eh. Sa Vintar, sa Burgos, yung mga pinakalayo, pinuntahan ko na. Sa inyo pa ba Adam sa first district? Yes. I've been to Adam so many times. Oh my God, you've been to Adam? Yeah, ang ganda dun. Maganda nga daw po doon, kaya lang kulang ng kalsada. Kasi konti na tao. No, meron na. Meron na? Yeah. Kasi para daw Baguio daw doon. But from my house to Adams, it's about 2.5 hours. Layo. Medyo malayo-layo din. But ang ganda at saka ang lamig. Parang Baguio. Talaga? Yeah. Sarap din ang pagkain nila dyan. Baka po may nagbibenta ng lupa dyan sa Adams na mura lang. Text me. Alright, ganito. So babalik ka bukas, dadalaw ka rin sa mga houses na yung alam mo yun, yung mga houses ng mga barangays na you haven't visited before. Normally, pagpasok mo sa bahay, tok. Bawal ka na pumasok sa bahay as per Comelec rules. So sila ang naglalabas actually, which makes it easier for the candidates. But because of COVID, hindi ka na pwede pumasok sa bahay. Oh, okay. So kumakatok ka lang, hello po, hello ma'am. Tao po. Okay, role playing. Ako yung resident. Baliw ka talaga. Makinig ka na lang ganito. Kumari, ako yung resident. Tapos eto yung gate. Tapos makakampanya ka sa akin. Okay. Tapos, okay, katok ka, dali. Katok, dali. Tok. Tok. Hello ma'am. Hello po, sino po sila? In Ilocano, siyak ni Sandro Marcos Apo, ibotos para diputado, itiwan ng distrito. And then you give them stickers, you give them flyers, tapos yan lang. Meron ba dun mga super random na questions na, hindi naman yung, may mga random na tao na nagtatanong ng mga malalalim na questions about, I don't know, congressing, legislating, yung gano'n parang. No, usually it's nakilala ko lolo mo, or sa capital ako nagtatrabaho nung nandun tatay mo bilang governor. I get a lot of that. What memories do they have of your grandfather? It doesn't get that deep. Kasi usually kapag nag-house to house ka, saglit-saglit ka lang per house eh. Kasi I mean, you spend 4 or 5 hours every morning nag-house to house ka. So, kapag nagsasalita sila, or nakikipag-usap, yan lang sinasabi. Naalala ko lolo mo, naalala ko tatay mo. Do they have a good memory of their dad? Kamukha mo lolo mo. Kamukha mo ba? Ay, that's what they say. Kamukha mo nanay mo eh. Yeah, that's what I think also. Actually, kuha ko niya yung mata. Ang kamukha ng tatay mo, si Vincent. Yeah. Hanggang yung ngiti. Pag ngumiti po guys, para pong Bongbong 1988. Promise, kinikilabutan ako minsan. Kanina nakita ko ngumingiti. Sabi ko, bongbong to. Anyhow, ito. So, we know na yung, di ba nag-boarding school ka nung... Ganun karaming comments lagi. Yeah, hindi mo mabasa. Kaya dito ko binabasa sa phone eh. Good luck. Minsan duduling na ako eh. So anyway, ganito. Alam natin na most of your adult life, you spent abroad. Right? Yeah. Kasi di ba, when you were younger, you were in boarding school. After that, you went to LSE.
University of London and then LSE. University of London. Where I did international politics. Tapos I went to LSE for my master's. LSE yung master's mo. So schoolmate nga tayo. University of London ako ngayon eh. Yes. Peer, schoolmate. Schoolmate po kami ngayon. Kaya lang sa ko Goldsmiths, yung mas mahirap. Okay, tuloy na. Mas mahirap. Excuse me? Hindi, mas mahirap yung pang mas mahirap. Mas mababa yung tuition. No, all the tuition is the same. Yung mas mahal sa LSE. How much do you want to bet? Times 3. No, LSE for masters, kung undergrad, presyo is the same. Ganun ba? For all schools. Okay, ganun. Batas yun eh. Blanket tuition fee nationally. Ganun ba yun? Yeah. Okay. Doon kasi may COMSA eh. Kasi nag-aaral ako ng AI eh. Wala namang AI sa LSE. So, yan? Wait, hindi ko AI. Artificial intelligence? Oo. Tapos pag naka-invento na ako ng AI, ireregalo ko sa isang taga Bicol lang. Wala siyang natural. So, artificial na lang. Tuloy natin. Tapos, that's my opinion. Anyway, ganito. Guys, wala akong sinabi wala na po siyang kinalaman doon. Wala akong kinalaman dyan. I take full responsibility. Happiness, happy thoughts. Alright, tuloy natin. So, ganito. Sabi, yung sinabi ko sa iyo kanina na, kumari, mangampanya ka sa akin, tapos you said something in Ilocano, limited pa Ilocano vocabulary ko. So, ano ibig sabihin nun? Ako si Sandro Marcos. Tumatakbo po ako bilang congressman ng unang distrito. Sana po iboto niyo ako sa susunod na halalan. Hindi ka ba, balik tayo sa question ko kanina. Sabi ko, most of your adult life you spent abroad. Hindi ka ba nako-culture shock dun sa, Ilocos Norte or even Manila? Even if I spent most of my time abroad, you have to remember, dun din ako lumaki sa Ilocos eh. Doon ba kayo lumaki? Yeah. Nung governor ng tatay ko, we lived there for 9 years. So nag-aaral ka rin doon? Yeah. Saan ka nag-aaral doon? Hanggang anong grade? Grade 6? Doon ka ba na grade 6? Hanggang grade 6 ata. Yeah. Doon pa rin sila So local ka rin talaga doon? Yeah. So nag-Ilocano, nakalimutan mo na Ilocano mo? Actually, sa lahat ng mga kamag-anak ko, kami ng mga kapatid ko are the most local kasi doon talaga kami nag-aral, doon talaga kami lumaki. Born and raised nga. Oo, kayo tatlo. Yes. Okay. Taga doon pala eh. So, nung nag-governor yung dad mo, doon na kayo sa Lawag or sa Batak? Sa Lawag. Lawag na. Sa Lawag. Okay. Interesting. So pag nakikipag-meet ka doon, na-meet mo din mga dati mong kaklase? Yes. Dati kong teacher, dati kong kaklase. I was house-to-housing yung nakaraan na araw. I saw my old swimming teacher, yung my old taekwondo teacher. Daming ganun. May na-try mo na ba? Dami mo nakikita na ako yung nanay ng kaklase mo. Kakakilig, Yeah. Na-try mo na ba yung kakatuka? Halimbawa, tok. Hello po, ako po si Sandro Marcos. Nag-house to house po kami ngayon. Gusto ko lang po itanong sa inyo, bakit po si BBM? Na-try mo na yan? No comment. No comment dyan. How do you handle all the attacks? Burger. Ha? Burger. May anong burger? Sarah, di ba kapag na-cancel ka, bigyan mo ng burger. Gano. Thank you, contestant number 4. No, pero sa totoo lang, I guess sanay na ako. And it's part and parcel of any election cycle na lalo na kapag patapos na, it gets more and more toxic. It does. It's getting more and more toxic. But napapansin mo naman that toxicity fades after the election fades too. So, I guess nasanay lang ako. I know it's normal. Kapal na ibalat. Yeah. I mean, yung mga tao na ganun, kahit anong sasabihin mo, kukontra ka eh. Kukontra sila sa'yo. Actually, parang feeling ko may mga tao, they live. If I tell them the sky is blue, they'll tell me it's red. Ganun naman talaga yun eh. If I tell them it's raining, they'll tell me it's sunny. So ano ma? Ganun na lang? Not naman ganun because I think anything should be taken in. I mean, kung hindi ka namamansin sa mga tao na may sinasabi, that's just as bad as cancel culture because you're just ignoring them. In fairness. So, you have to take it
you have to take it in also. But kailangan pag-aralan mo saan sila galing, where is this coming from, why are they doing this, why are they saying this. And I think that's what, for me, cancel culture has come out as a result of laziness. Cancel culture is laziness. Laziness to listen. Yes, natatamad ka na to understand what that point of view is. Cancelin mo na lang. Hindi tayo magkasundo. Cancelin na lang kita. Corny, ano? If you make the effort to listen, to understand, that's much more productive than well, thank you, ano number mo sa balota? Thank you, contestant number 2, for that wonderful answer. Alright, next. Ito. Sign ni BBM, yan yung number ko sa balota. Ay, swerte nga, no? Diba? Tapos si BBM number 7. Yes. Jackpot din. Di ba swerte yung 7? So also my family's lucky number, ever since. Oh, yeah, kasi puro multiple that. Oh, napansin ko. Oh, nga, no? Oh. Alright, eto. Tabi muna natin yung Sandro Marcos, the congressional candidate. Doon tayo sa Sandro Marcos, the possible presidential son. Yung kadire, no? I know, nakakilabot. Hindi naman kadire, parang ganon. So, you have to be ready. That's ang bigat nun. Mabigat nga. Ang bigat nun. Truly. Actually, hindi pa nga nagsisink in sa akin na nangyayari ito lahat. Ito lang. But, you have to, you're aware you're gonna be attacked for 6 years and your life will never be the same again. Do you have any, yung parang anticipated mo na personal, yung adjustments mo sa sarili mo para ma-handle mo lahat yun? If it means that it's gonna be a sacrifice. 6 years from now, the country will be in a better place than where it was. 6 years of attacks is nothing. Okay lang yan sa akin. Ganun na lang ako. Wag ganun. Style nila kabila yun. What? Yung gumaganon. Style nila yun. What's gumaganon? No, I just meant, you know. Huh? Wag na po nating i-expound, basta guess yun na yun. Ano na, bata pa to, hindi pa na nagigits. So, ilang taong ka na nga ulit? 28? Kaka-28 mo lang, di ba? 28. No, I just meant by that, as in, I'll take it. Akala ko si gaganon. Sabi ko, style ng kabila yun, hindi naman style natin. No, as in, I'll take the attacks if it means that my dad will make this country a better place. Okay lang yan sa akin. You think he will? I'm confident he will. Kasi natatakot ako kasi He's kahit ready. paano, kasi po, hindi naman nagkakala yung edad namin ni Sandro. 28 na po ito, ako 26. So sabi ko, hindi, 37 na po. Hindi, kasi alam niyo yun, naaawa rin ako sa mga bata, lalo na kay Vinny, sa bunso. Kasi it's gonna be 6 years na nasa ilalim kayo ng microscope, right? It's gonna alam be mo really si hard. Vinny, mukhang teddy bear na teddy bear, pero sanay na rin yan eh. Makapal na ng balat. Nung bata ba kayo, nung nag-aaral pa kayo ng elementary sa, di ba, alam niyo naman the textbooks. Were you bullied na, I don't think I was old enough yet to have reached that curriculum. So, hindi naman. Although it was studied in LSE, I had to do a course. Awkward? Medj. Paano pa maasahan mo? But, makapal din balat ni Vinny. Makapal din balat ni Simon. Lahat kami sanay na. May nag-chismis sa akin isang araw, hindi ikaw. May nag-chismis sa akin, sometimes when you go to bars, may mga super kabilang parlor, you know. How do you handle it pag binabastos ka na nila ng harapan? Or yung when you told me na sometimes people will mob you tas gaganon sa mukha mo. Diba gumaganon siya sa mukha mo? May nagleleni. Yeah, so how do you handle that? I mean, naiintindihan ko naman yung mga passionate na mga bagets dyan. But of course, naawa rin ako dito eh. I don't let it get to me. Hingiti ka lang, ganun. Humingiti lang. Gumagano lang ako. Naalala ko, there was one time na lumalakad ako sa sasakyan ko. May sumagaw, Lenny for the win. Ginanon ko na lang. I just smiled. Tsaka tatalo rin naman eh. Ano na? No, Hindi, personal opinion ko yun. Personal opinion. If that's what brings them happiness, then let them have their happiness. Okay na ako dyan. Ako, I'm happy. So why would I... Naawa lang ako dun sa inyo. Promise. Kasi po, kami po mga dugong bughaw, kung di nyo alam. Joke lang po. Anyway, so meron ka bang message? Alam mo, lahat ng seryoso mong tanong, may parang side dish na... Style ko yun, kaya hindi ako boring. Kalokohan. Style ko yun.
Tsaka ayoko masyadong toxic kasi politika toxic na eh. Kailangan medyo tawa ng konti, di ba? Sa bagay, lighthearted. Kasi ang toxic eh. Yeah, Di ba? Yung parang alam niyo guys, yung parang may bar exam araw-araw. Minsan ko mag-interview yung mga ibang parlor lang naman. Eto guys, 3 questions lang tayo from you guys para kay Sandro. Let's make it 5. Na-enjoy ako. 5 questions daw. Upo daw siya sa bastos, hindi yan. Hoy, ayusin nyo yung mga tanong ninyo. Hanap ako ng mga question. Ito daw. May tanong po ito. Naku, pang ano to? Pang Greta Thunberg ito. Climate change. Sabi ni SPV Rai, can you ask Sandro kung ano ang kanyang mga plano concerning global warming and how to restore our forests? Climate change. There are two approaches to climate change: mitigation and adaptation. Both have to be pursued. And more than that, climate change is not a Filipino problem. It is a world problem, which means it requires a world solution. Mm-hmm. And the only reason that climate change has come about in this world was because the developed nations of now have industrialized enough to be able to get to that level of development. But the sacrifice of that level of development was climate change accelerating and global warming persisting. Mm-hmm. So I'm not saying that the Philippines should not do its part, because it should. But I am saying that those who are in a much better position to make a difference should do more. So climate justice. Climate justice. Well, ang tanong, bilang congressman ka pa lang. Yes. O bilang congressman, ano magagawa mo? Siyempre, hindi ka na po pwedeng sumugod na lang sa ibang bansa na, hoy, ayusin nyo buhay nyo. Hindi mo pwedeng gawin yun. So, sa Ilocos Norte, it would have to be a national program. If you want to talk about climate change, Ilocos Norte is one of the most renewable, is one of the provinces with the most with the most renewable energy in the country. We had the first windmills. Chong, ang ganda nga. Solar farms natin. Chong, ang ganda nga nun. Tandaan ko, nagdadrive ako papunta, hindi ako po, driver ko. Hindi ako marunong mag-drive. So, papunta kaming Pagudpod. Tapos makikita mo lahat ng windmills. Alam mo, parang feeling ko twofold yun eh. First, pero hindi daw yung tatay ko gumawa nun. Ha? Hindi daw yung tatay ko gumawa nun. Baka si Maria Reza nagpagawa. Ayaw nyo na siya. And, imagine, alam mo, nung bata ko, I was there when he was, nung nasa meeting siya, nung ini-inspect niya yung windmill, nung pinatayo natin. Pero hindi pa rin siya. Baka nandun si Maria Reza, no? When I saw, I was like, ano ba to? Baka nandun yung Rappler. I was there. I saw it happen. Ewan ko sa kanila. Hindi kasi, yung isa sa mga project manager doon was actually yung parang the Vince Dizon of your dad. Yung parang yung the special projects guy of your dad. Parang provincial BCDA type. Yeah, I forgot the name. Pero ayun, so kung right-hand guy mo yung gumagawa, di ba medyo automatic na yun, di ba? Anyhow, yaan mo na. Anyway, natutuwa ako. Pag pupunta ako ng Pagudpod, nakikita ko yung mga windmills. Yeah. So first, actually tatlo. First, may renewable energy. Second, ang gandang tingnan. Tsaka pangatlo, it will allow kids to dream. Gets mo? Yung alam mo, parang, wow. Di, totoo. Ang deep naman ng pangatlo. Guys, mukha lang tanga to, pero deep ito, guys. Pinipigil ko na talaga yung deepness, char. Okay, ganito. So, anyway, yun lang yun. Natutuwa ko, halimbawa, naparid mo yung Cebu Cordova Bridge. Yeah. Yung ganda, no? Yung, pag 3-year-old ka na nakasakay sa jeep, mangarap kayo pag nakita mo eh. Para I want to build better than this. I want to make the Philippines better. Gets mo? Ganun ang mga pangarap namin, mga dugong bughaw. Ano ka ba? Okay, gusto kong magbangon ng ating bansa. Pumangon. Oh, in fairness, sabi nila, baro ka pa daw mag-Tagalog, pero natutuwa sila sa effort. So, carry lang yan. So anyhow, ano yung stance mo sa build? Should it be continued? Should there be? Of course, it should be continued. It's been one of the flagship projects of the administration, and not only that, it has done. It's been so well implemented. It's been so well done. So much so na pati yung opposition sinasabi nila itutuloy namin. That's when you know it's a real indicator na nagustuhan ng tao. Oh. Yeah, and ang dami pa dapat itayo no? Lalo yes, na sa marami pang kailangan gawin. Guys, totohanan lang po. Tatandaan ko kasi kinumbida ako nila nila JPE, tsaka nila Katrina, yung congressional. Yes. Kasi nag-launch yung Unity Team headquarters doon. Di ba taga Benguet ako? Chong, from here to Tuguegarao, 9 hours. Iiyak ka, 9 hours, Chong. I mean,
kailangan talaga magpa-build pa tayo. All right. Then, ito, questions tayo. Nakakisang question pa lang tayo sa kanila. Sorry naman. Sabi ni, ito magandang tanong to. Sabi ni Gianna Mariel, can you ask Sandro if he's interested to run for a higher office in the future? It's not top of mind right now. No. One step at a time na lang mo. Yeah, I don't. Mahirap magsalita guys ng tapos tsaka baka ma-jinx pa eh. Knock on ratan. Alright. Sabi ni Marksman, TP, ay, ito personal. Pagpresensya mo na. Pagbigyan mo na. Okay. 36,000 nanonood ngayon, Facebook and YouTube. Alright. Sabi ni Marksman, pero feel ko babae ito eh. Ano ang qualities na hinahanap ni Sandro sa isang babae? Katulad ba ng mama niya or lord niya? Ang creepy ng tanong. Give 3 or 5 daw. Huwag na makamukha ng mama at lord niya. Creepy naman ng tanong. 3 qualities in a girl. Someone who's dedicated to her work. Takes work very seriously. Someone who is intelligent and witty. Mm-hmm. Maganda. Okay. And may approval sa nanay ko. Alright. Suffice it to say, guys, tatanda siyang single. Okay, tuloy natin. Dami gusto. Hindi, pero I wish you get what you want. Alright, eto. Next question. Hello, Sandro. If you win, will you be able to help landowners who will be affected? Ay, ito maganda to. Who will be affected by infrastructure projects in Lawag? Kasi di ba, minsan nag-right of way, may eminent domain sila. Matutulungan mo daw ba yung mga yun? I can understand why that's a problem for people not from Ilocos Norte dahil hindi gaanong kalawak at yung concentration ng population ay medyo dense. It's not that much of a prevalent problem in Ilocos kasi ang lawak ng lupa natin eh. Okay. So at least sa Ilocos Norte. Yeah, ang napakalawak ng lupa natin. So in terms of relocation, madali lang yun eh. Oh. Hindi yan gaano. Nagkakaproblema ba sila sa compensation doon? Pag halimbawa, new road, tapos tatanggal yung bahay because there's gonna be a new road? Honestly, I haven't worked in the executive long enough to be able to tell you. But as far as my understanding goes, mukhang hindi naman. Kasi yan ang dahilan. Ang napakalawak ng lupa natin. So, dito na lang deal. Paalalahanan na lang kita pag nanalo ka na para check mo na lang. Okay. Kasi guys, hindi mo maasahan alam niya lahat, di ba? Bata pa naman to. Okay lang yun. Alright, sabi ni Akirne, ano ba yung pangalan nyo? Sandro, ito magandang tanong to, Chong. Kinakabahan tuloy ako. Hindi, magandang tanong to. Hindi okay. Naman, chill lang. Kumustahan naman po ito, hindi naman hot seat with Sandro. Sandro, are you willing to work with the opposition for the sake of unity? Absolutely. Basta sila ay magaling, basta sila ay handa, absolutely. Alang naman sasabihin ko na yung mga taga-unit team lang ang matalino, hindi naman yan totoo. May mga opposition naman talaga na magagaling. At pati yung tatay ko, sinasabi niya, kahit hindi natin kasama to, napakagaling, napakatalino. Totohanan lang po guys. Kausap ko si BBM, sigit ko lang kumari ako ini-interview ko. Okay, ganito. Kausap ko si BBM kanina, sabi ko, alam mo BBM, totoo lang, talino ni Drilon eh. Sabi niya mismo, talino ni Drilon. Totoo, matalino. Kasi po, di ba tama? Nung senator pa yung tatay mo, si Drilon lagi ang taga-interpellate sa kanya. Drilon is smart. Walang monopoly po ang kahit anong kampo ng talino. Although yung sa amin yung ganda, medyo monopolized ko. Yun. Pero yung talino, wala pong monopoly dyan. But it has to work both ways. The opposition has to be willing to work with you. Well, yeah. Hindi naman araw-araw na lang siraan ka internationally. Inakaba ko di ba? So anyhow, ito, last 2 questions tayo guys, dahil 5 questions lang. Ito daw, sabi ni Teacher Noms, can you ask Sandro kung open siya sa mga grupo na gustong mag-conduct ng mga program sa Lawag like feeding program, even if we're from other province, from a fan. Kailangan ba na feeding program sa Lawag? I'm sorry? Feeding program, yung mga... I think, kung pwede, why not? Of course. So, pero I don't know if there's any COMELEC regulations regarding that. Dahil kampanya ngayon? Baka ngayon hindi. Pero after campaign pwede na. After election siguro pwede na. Tingin ko pagkatapos ng kampanya pwede. Pero sa ngayon, di ba medyo mahigpit ang COMELEC ngayon sa mga ganun eh. Oh, okay. Pagkatapos po ng election game, para wala lang issue masyado. Alright. Ito daw. As a congressman, hindi sinabi niya na to guys eh. Ito pala. As a congressman, what kind of law ang gagawin mo for
District 1. For this, yung naka-focus to benefit District 1 or at least Ilocos Norte. Well, I already said about the barangay health workers. Yeah, actually, we benefit yun. I think the amendment of the rice tarification law will have a big effect on the first district. Yes, Lalo please. na karamihan ng ating mga magsasaka ay rice farmers. Diyos ko, naiiyak ako sa mga magsasaka. Yeah. Kailangan talaga natin ayusin yan. Alright. So ngayon, ayoko ito masyado Miss Universe. Kasi ayusin niyo may mga tanong ninyo. Alright. Ang bigat naman ng ito nag-comment yung sabi ni Camille Makadat, ang bigat naman ng credential sa babae, tatanda kang single kung hindi ako. Sorry, hindi ko ready sa dulo. Parang TP answer yun ah. Oh, actually, feeling ko. Mukhang yung tao na yan, loyal viewer. Feeling natuto ko, na sa'yo. natuto sa akin. Oy, disclaimer po wala akong crush dito, bata to. Para siyang fairy godmother. Self-appointed fairy godmother. Ako po ay True Blue na member ng BDS. Alam mo yan? Baste, diehard supporters. Kasi nga ako yung future First Lady of Davao City. Shoutout po sa hipag ko, si Inday Sara Duterte. Alright, next. Future hipag. Hindi ka pa ba humingi ng video greeting or whatever? Ano ka ba? Hindi pa ako handa doon. Strict ang parents. Taking it slow. strict ang parents ko, Sandro. Ano ba? Taking it slow. Alright. last question. What is one thing kay BBM daw that will make him a good president? I-follow up yun Sige. Yung one characteristic ni BBM that you think will make him a good president? His compassion and kindness and willingness to work with anyone. Despite what he's gone through in the last 36 years, hindi ko lang to sinasabi and pati yung mga kaibigan ko na because sa totoo lang, media paints him to be a very different person to how he actually is. And pati yung mga kaibigan ko, kapag when they meet my dad, nagugulat sila. Parang, ganito pala tatay mo. I never expected him to be like that. I think, actually, it's really his compassion, his kindness, and openness, and undying optimism for our country and the Filipino people. And that optimism is contagious. Totoo, alam mo yung bilib na bilib sa Pinoy na minsan hindi ko na nagigets. And I think for someone who's gonna run for president, you actually need that. Alam mo, I remember in 2016, nung kami ay umiikot, nangangampanya ako para sa kanya, magkasama kami. Kapag nasa sasakyan kami, or we took a plane from here or there, parang, he'd look out the window, ginaganon niya ako. Okay. Look at that. Sabihin mo sa akin that we do not live in the most beautiful country in the world. That the Philippines is not the most beautiful place on earth. Tignan mo naman to. In fairness. Tignan mo naman kagalingan. Ano naman reply mo? Yes, dad, ganun lang. Ano pa sabihin mo? Wala na. Wala, gumaganon lang. Oo nga po. But tignan mo naman kung gaano kagaling ang tao natin na hinahanap sila ng mga ibang bansa para magtrabaho dyan. Yeah, I mean, I noticed that on many occasions na yung mga moments na kasi alam mo tao lang ako, 'di ba? So nawawalan ako minsan ng pag-asa sa bansa. If there's one thing I've learned about public service in the short time that I've been in public service is that your patience will be tested. Your optimism will be tested again and again. And for someone who has been in public service that long and still have that belief in our country, in our people, that's really something. It's really something. Something else. Ito yung follow-up question. Ikaw naman, anong qualities mo that will make you a good congressman? Hirap yan. Kasi, kailangan niya pag-isipan mo muna habang magbibigay ako ng preface. Kasi mahirap yung tanong na yun. Kasi pagka mali yung binigay niyang sagot, magmumukha siya nagbubuhat ng sariling bangko. So, kailangan calculated. Ganyan. Ganyan ang politiko, guys. Okay, What will make me a good congressman? Ito na ang hot seat, char. Last question na yun. The same thing. My ability to be able to listen to ideas, be open to them, wherever it may come from. My ability to be able to tell na kahit hindi tayo magkasundo, basta't magaling ka, makikinig naman talaga ako sa'yo. Sama-sama tayong babangon muli, ganyan! Bangon Bayan Muli. Bangon Bayan Muli. Sarah All 2022. Ayan. Ganun pala. Ayan. Sorry. Ayan. So, may message ka ba? Ay, ganun. Bago na ba? Hindi pa. Yung kay Inday ganun. Hindi ba ganun?
That's Duterte, Marcos Duterte. Aldab. Yung kay Inday Sara, ganun. And then like that. Ganun. Puso ng ina, parang ganun. Wind of the Eagle. Wing of the Eagle. Di ba yung... Naku, may mga ganun pa. Sige na kung ano trip ninyo. Alright, eto. Final message mo sa mga fans mo, sa mga botante ng First District of Ilocos Norte and everybody else on the in the universe. Sa mga botante ng unang distrito, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng inyong suporta over the last few weeks. Sa lahat ng mga nanonood, maraming salamat sa inyong suporta. Hindi lang para sa akin, hindi lang para kay TP, kundi para kay BBM, ang tatay ko. 3 weeks na lang nakatira, tama ba yan? Natitira. 3 weeks na lang natitira hanggang sa halalan. So I hope at hinihingi ko po sa inyong lahat na tuloy-tuloy ang ating suporta sa kanya, ang ating suporta sa Uniteam para and sa senatoriables. Right. And of course, sa lahat ng mga taga-unang distrito, number 2 sa balota para diputado. Sandro Marcos for congressman. Ang Ilocano ng congressman, diputado. Okay, ganun pala yun. Hello, ano po, mag-1 hour na kasi interview, so kailangan ako na i-end. Oo, sinabi na ngayon sa akin. Napapagod na ako kasi. Alam mo kung bakit? Kasi kailangan ko nang bumalik sa natural kong accent. Ito, hirap. Ano lang, fake yung accent ko na to. Ito yung social climbing accent Hindi, mo? Ito yung nakikisama sa accent. Yung natural ko kasi dugong bughaw. Hindi mo narinig yung dugong salamat po sa lahat ng nanonood. Again, ako po si TP, ang DH ng mga DH. Baliw ka talaga. Along with the First District Congressional Candidate, Ferdinand Alexander Sandro Marcos. And ako po ay nagpapasalamat sa future Secretary of Social Climbing. Tinuturo niya ako kanina ribbon cutting. Ribbon cutting. Bumili po ako, guys, ng isang rolyo ng ribbon. Tapos yung proper, yan? Yung framing at saka Hindi. Yung protocols of making beso. Yan, protocols sa diplomatic corps. At saka yung tamang pagsalok ng golden pala for groundbreaking. With matching, ganyan. Ang hirap. Again, ako po si TP. Kasama ko po si Sandro. Thanks, signing guys. out. Ingat. Ito na po yung obligatory closing song. Obligatory closing song talaga tawag ko. Hintay lang tayong konti. Ayun na, i-end ko na.